Ito po, hindi po kayabangan ito. So sa tingin niyo po ba, tanong lang po ito, worth it po ba na iniwan ko yung last month ko na trabaho na ako po ay nagkakaroon ng earnings na more than 100,000 a month na, o sahod sa loob po ng isang buwan. Pinagpalit ko po rito. Ano po kaya sa tingin niyo po, worth it po ba ito na pinagpalit ko ang more than 100,000 kong income sa isang buwan? Ayan po, bahagi lang po yan. Masasagot ko siguro ang tanong ko na ito makalipas po ang ilang buwan. Pero sa ngayon, hindi ko po ito masasagot. Ayan, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. Morning mga ka-asenso. Ngayon po ay 6 AM in the morning. Samahan niyo po ako magpakain ng aming mga alagang baboy. Dahil nandito po tayo ngayon sa farm at nakabakasyon po tayo. Sa iba pong mga nagko-comment sa video ko na kung ano ang sukat ng mga gestating pen at farrowing pen, isusukatin po natin pag nagka-time po ako. Pasensya na kayo dahil nagdaan po ang eleksyon na busy po tayo. At ngayon ay wala po tayong gagawin gaano. Susukatin po natin ito at ipapahagi ko po sa inyo. Ngayong umaga po, samahan niyo po ako magpakain ng aming mga inahin. Maingay na po sila dahil may oras po ang kanilang kain. Pag lumagpas po ng 6 AM sa umaga at lumagpas din ng 11 AM sa umaga at lumagpas ng 4 PM sa hapon, talagang nagwawala po mga ito. May oras po ang kanilang pagkain. Samahan niyo po ako. Ito mga ka-asenso, mapapansin ninyo, gagamitan ko ng walis dahil hindi ito na pababa ang finger na ito dahil hindi siya sukat. Boy, dahil lang boy. Yan, kailangan walisan na ng konti, wala nang problema. Hindi siya katulad dun sa stainless na talagang pag binababa mo ay nabababa. Ito kasi galvanized ito, hindi siya bumababa. Dahil napapangga sa ilalim, mas malaki ito. Wait lang boy, gutom na boy. Okay na ito, malinis na ito mga ka-asenso. Kagabi, binaba ako ang shaded net at naglagay po ako ng kaunting trapal doon sa punta dahil sobrang lakas po ng ulan para maiwasan lang na sila ay mabasa. Dahil nga medyo mahaba naman ang dowel ng bubong na ito, hindi naman po sila nabasa. At yung net na shaded net na nabili namin, maganda po dahil hindi po naanggihan dito sa loob kahit mapansin niyo na may butas-butas ito. Yan, linisin natin yung isa inahin sa dulo dahil may dumi po ito para hindi na po babakat sa katawan niya pagkatapos kumain dahil hihiga po ang mga yan. Ayan, samahan nyo ako mga ka-asenso, itataas ko ito para yung sikat ng araw sa umaga. Ayan, nakikita ninyo may liwanag. Yan po ang sikat ng araw, mukhang liwayway sa umaga para masikatan ng ating mga alagang baboy, lalong-lalo na sila ay mga inahin. Kailangan po nila ang vitamin E. Vitamin E ba yun sa araw? Kahit nasa medical field po ako mga ka-asenso, nagkakaroon din ng memory loss or memory gap ang aking pag-iisip. Nalipasan na ito mga ka-asenso. Ito ay nung inalay namin last May 4, after 5 days nag standing heat po ito, pero hindi gaano kasi tumatayo yung tenga, kaya hindi po namin ito na AI. Pero ngayon nalipasan na po ito, pero okay lang dahil gusto din naman namin pahingahan ito ng 2 weeks para makapahinga din ng kaunti si Mama Pig lang. Alam mo, pag mapansin ninyo umihiga, binabagsak niya yung katawan niya dahil nga yung kuko sa kanyang panghuling paa ay may sugat.
Kaya siguro hindi ito nakakatukod ng maayos. So papahingahan muna namin hanggang sa gumaling ito. Ayan, tahimik na yung mga saw namin na buntis at ilang araw na lang ang bibilangin ay meron na pong mga anak rito. Ngayon, doon na naman tayo sa ibaba, doon sa luma naming building. Samahan nyo ako. Ito yung 5 months old namin na babae din po ito. Hindi natin masasabi na guilt dahil pinag-iisipan pa namin. Ngayon, papakainin natin ito. Ito po ay pre-starter feeds pa lang pinapakain namin sa aming mga piglet. Ngayon magpapainom tayo o magbibigay tayo ng vitamins. Ito po ay VMP 100 para mabilis lumaki ang ating mga alaga at malusog po sila. Dahil ang VMP 100 or Vitamin Pro Water Soluble Powder ay meron pong probiotics at ang VMP naman probiotics at prebiotics. At ito po ay multivitamins B-complex. Maganda po ito sa ating mga alagang hayop. Pinanganak ito April 4. Ngayon po ay May 14. So nasa 40 days na po sila. Approximately na nasa 15 kilos na po sila sa edad na 40 days. Maalala ko dati na dito pa lang po ang aming nilalagyan ng baboy. Pero wala na pong laman yan. Diyan po kami nagsimula. Tapos pumunta po rito sa medyo malaking kaunti. At ngayon po ay sa awa ng ating mahal na Panginoon. Nakapagpatayo po kami ng isang building na malaki sa taas at yan po ay nagkakahalaga. Hindi po ito kukulang sa 400,000 na gastos namin dyan. Kasama na po yan bayad sa karpentero at pakain, materyales, sa lahat-lahat po, accessories. Hindi po pala biro ang pagbili ng mga materyales sa panahon ngayon. Sobrang mahal na po. I-compute ko po yan sa darating na araw. Nabisi lang po ako dahil nga nagdaang election. Meron din po tayong sinusupport na relatives. So kahit paano, pasimple din po tayong kumakausap ng ating mga kaibigan para suportahan ang ating kamag-anak. Pero ngayon, i-compute po natin yan para maibahagi ko sa inyo kung magkano ang nagastos ko po doon sa pagpapagawa namin ng aming munting babuyan. Ito pong area, paglalagyan ko po ito ng RTL. Sa ngayon po kasi wala pa po akong nahanap na tao na pwedeng magiging katuwang ko rito, kaya hindi po ako kumuha ng RTL. Kaya nga, meron nga pong mga nagme-message, RTL po ang dinideliver namin, pero bakit wala akong alagang RTL? Ang sagot po, wala po akong taong nakuha na pwede pong mapag-iwanan. Dahil ang RTL, kailangan hands-on po tayo. Malaki nga po ang kita doon, pero kung ito po ay atin pong pabayaan, malulugi lang po tayo. Kailangan, pag bumili tayo ng RTL, kailangan hands-on, on time. Dapat sinecheck po natin yan. Dahil once na nagkasakit o nagkasipon ng ilang oras lang ang nakalipas, ay maaari po natin ito na hindi na sila magagamot. Magagamot man natin, pero magagastusan po tayo. Ayan po ang sagot kung bakit hindi po ako nag-aalaga ng RTL sa ngayon. Pero dito po, maglalagay ako para tuwing may katanungan po kayo, dito po natin sasagutin sa aming alaga. Soon po, soon, maglalagay po ako. Ito po, bibigyan ko po ang aming alagang biik. 13 na piraso sila. Dahil 40 days na po sila, kulang-kulang isang kutsarita po per head or 4 ml sa 1 liter ng tubig bawat piglets na po ito. Ayan po, samahan nyo po. Kulang-kulang isang kutsarita or 13 na 4 ml sa 13 din na liters na tubig. Tansyado na po namin kung gaano karami ang 13 liters dito. Kaya sa inyo, kung di nyo pa po alam, sukatin po ninyo. Yan, ilalagay natin dito. Yung mga ibang biik, nakahiga na, nauuhaw na po yan. So, kailangan nilang uminom dahil kumain sila ng feeds. Nag-aantay sila. Yan, mapapansin mo, maya-maya sila pupunta doon sa drinker. Wala pong laman. So, lagyan natin. Yan po, vitamins po yan. Naglagay natin ng tubig dahil kulang ang tubig nun. Ayan po, may sugat ang aking ulo. Ayan, kulay itim. Hindi po yan dumi. Kundi yan ay sugat. Medyo malaki-laki din po yan. Pero siyempre, dahil nga laking probinsya tayo, matikas. Sugat po dito yan. Yan, nauntog po ako dito. Kaya nasugat po ang aking ulo. Yan. Pero tatanggalin po namin ito soon. Na busy lang po kami. Sa sobrang busy, minsan nagkakaroon ng katamaran.
Ayan, hindi po namin tinanggal. Kaya may ganito, nilagyan po ito dati ng inahin. Ngayon nasa taas na do sa bagong building. Ayan po sila, palit-palitan silang umiinom ng BMP 100. Ayan po yung nilagay natin. Nakita nyo naman kanina nagtimpla tayo. Ayan, pumupusweet ang tubig, nilalaro nila. Na mga ka-asenso, ang paglinis natin ng pen ng mga piglets na ito. Yan mga ka-asenso, after 30 minutes natapos po natin na pakainin at linisan ang 17 heads na mga baboy na ito. Kasama po yung mga piglets. Ayan, tapos na po tayo. Tapos na po natin pakainin. Nilinis ko na po. Mamaya po, papaliguan po yan. Tiyahin ko naman ang magpapaligo dyan. Dahil after ko po ng pagpapakain ito, ay magsusulat naman po ako sa logbook ng BIR. Dahil ako po ang bookkeeper o bookkeeping ba ang tawag doon ng aking asawa sa kanyang business naman sa Shopee. Yun po yung Usapang Agri Negosyo online shop. Ako po ang nagsusulat doon para makatipid po kami sa babayaran sa mga accountant dahil nasa 22,000 po ang babayaran kung sila po ang gagawa. So instead na ibabayad namin sa kanila, kami na lang po ang gagawa at wala naman po akong ibang ginagawa. So yan na lang po ang aking pinagbibisihan kung wala po akong ibang lakad. Meron din po kasi kaming deliver ng mga RTL. Sumasama po ako minsan kung may available na time. Ayan po, pawis na pawis po tayo dahil sa totoo lang, aminin po natin, hindi po ako sanay sa ganitong trabaho pero kinagisnan ko ang ganitong trabaho dahil more than 15 years po ako sa serbisyo sa paghahawak ng mga pasyente. Ayan po. Ayan po ang ating pinanggalingan. Sa mga nagtatanong kung ano po yung sukat ng gestating pen na ito per per butas at saka sa farrowing pen at gaano kahaba at kung gaano kalaki ang building na ito, ibabahagi ko po sa inyo. Pahinga lang po ako ng kaunti dahil napagod din sa mga ilang araw na pinagbibisihan namin. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta. Ako po ay talagang natutuwa at nagpapasalamat sa mga nanonood dahil kahit papaano, hindi naman earnings sa Facebook talaga ang ating habol at sa YouTube. Pero ganoon na rin. Salamat at dahil kahit papaano kumikita po tayo at sulit ang ating pagbabakasyon rito sa probinsya. Sa susunod na mga araw, ako po ay babalik na rin sa Maynila. May bahay po kami doon. Doon naman po tayo at tutulungan ko naman po ang aking may bahay sa kanyang negosyo dahil ako po ang nag-aasikaso ng mga sulatin at inaano namin sa BIR. Tayo po ay kahit papano may ambag po tayo sa gobyerno dahil yan din naman po ang pinagkukuhanan nila, yung kaunting bahagi siguro. Sabihin na natin na hindi talaga malinis ang gobyerno natin pero kahit papano may nakakarating sa mga mahirap. Sana darating ang araw dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin na ang lahat ng naihalal ay may malinis na puso at yung mga taxes na binabayad natin ay mapunta sa tama. Ayan, maraming salamat po mga ka-asenso.